Sa isang simpleng baryo sa Laguna, namuhay sina Annalyn at Rodel bilang mag-asawang puno ng pangarap para sa kanilang dalawang anak, sina Kyle at Bea. Mahirap lang ang kanilang buhay, ngunit puno ito ng pagmamahalan at pag-asa. Dahil sa hirap ng kinikita ni Rodel sa pamamasada ng tricycle, nagdesisyon si Annalyn na mangibang bansa bilang domestic helper sa Kuwait. Mabigat man sa loob, tiniis niya ang lungkot para matustusan ang pag-aaral ng mga anak. Linggo-linggo ang padala. Pinapadalhan niya ng sapat na pera para sa matrikula, baon at mga gastusin sa bahay. Ngunit habang siya'y nagsusunog ng kilay sa ibang bansa, unti-unting nagbago ang lahat. Si Rodel nahulog sa tukso. Naghahanap ng aliw habang mag-isa sa bahay. Napalapit siya sa isa nilang kapitbahay na dalagang ina. Unti-unti, pinabayaan na niya ang mga anak. Inililihim niya kay Annalyn ang kanyang bagong relasyon. Ngunit ang mas ikinagulat ni Annalyn ay ang panlalamig ng mga anak sa kanya. Hindi na sila madalas mag-reply at minsan ay sinasabi pang hindi na raw sila nag-aaral. Labis siyang nasaktan. Pinag-isipan niyang itigil na ang pagpapadala. Pero nagpasya siyang umuwi, hindi upang manumbat, kundi upang tapusin ang lahat at magsimulang muli. Pagkalapag niya sa Naya, walang sumalubong sa kanya. Dumiretso siya sa kanilang bahay, dala-dala ang mabigat na dibdib. Ngunit pagdating niya, laking gulat niya. Isang malaking tarp ang nakapaskil sa gate. Welcome home, Mama Annalyn. Sa loob ng bahay, andoon sina Kyle at Bea, nakasuot ng togang pang-graduation. Ma'am, hindi po kami tumigil sa pag-aaral. Lahat ng padala mo, iniipon namin. Nag-working student po kami at ngayong taon sabay po kaming graduate para po sa inyo. Naluha si Annalyn. Hindi niya inasahan. Akala niya'y pinabayaan na siya. Pero ang totoo, pinag-ipunan ng mga anak ang pinakamalaking regalo, ang katuparan ng kanyang pangarap. Sa gilid ng selebrasyon, nakita niya si Rodel, nakaupo sa isang sulok, nakayuko at lumuluha. Lumapit ito. Annalyn, sorry. Iniwan na ako ng babae. Pinabayaan ko rin ang mga anak natin. Pero kahit kailan, hindi nila ako tinalikuran. Patawad. Para sa kanila, patatawarin kita, pero hindi ko na ibabalik ang nakaraan. Sa bagong simula na ito, sila lang ang pipiliin ko. Hindi nasusukat ang pagmamahal ng isang ina sa layo ng distansya. At minsan, ang mga anak na tahimik lang, sila pala ang may pinakamatatag na puso.